Grabe kayo ah. Sumampa ng isa oh. Sumampa na. Ang tatakaw ah. Kala mo naman, ang sarap na kinakain. Ano ba yung pagkain nyo at sarap na sarap kayo? Ha? Mga native pig na matatakaw, sarap na sarap sa kinakain. So ito guys, yung pinaka-importante kailangan natin. Molasses o pulot na galing sa tubo. Ayan. At itong asin. Yan ang mga kailangan natin sa pagproseso ng ating gagawing alternative feeds o kaya pandagdag, panghalo sa feeds na ating pinapakain sa ating alaga, nang sa ganun ay makatibid tayo ng 60%. Ito naman yung ating kailangan. Sapal ng nyog. Ayan, sapal ng nyog yan. Galing sa palengke. Sa ngayon binibili na rin to. Sa ngayon na ang bili ko dito ay isang sako ay 150 pesos. So 150 pesos, malaki pa rin yung matitipid natin ng sobra kung ipoproseso natin to kaysa magpurong feeds tayo, no? So ito, na proseso na natin yan. Yan, proseso na natin yan. Ito, susunod pakain na natin yan. At itong dalawang to bago na ating gagawin, no? Ayan. So sapal ng nyog, yan. Lagyan natin sa isang malinis na lagyan. Bakit kailangan natin iproseso, no? Na i-ferment natin? Dahil ang sapal ng nyog ay napakainit nito, umiinit to. Kahit sa sako lang natin ilagay siya, 2 to 3 days pataas, nag-aamag na yan, mainit na yan. So bumabaho na siya, nasisiraan siya, inaamag siya. So hindi natin magagamit ng ganong katagal. Hindi kagaya pag ating proseso ay kahit 30 days hindi siya babaho at magiging masustansya pa siya. So ayan ang ating kailangan, molasses, asin at saka sapal ng nyog. At ito, tinimpla na natin yung asin at saka yung molasses sa ganyan kadami tubig. Ibubuhos natin dito sa nyog o sapal ng nyog, no? Ibubuhos natin siya, ipe-ferment natin siya. So minimum 10 days pwede na. Kahit pa 40 days umabot siya, hindi siya masisira, no? So tara, lagay na natin dito sa ating sapal ng nyog. Yan. So ibuhos nyo lang na ganyan. Siguraduhin nyo lang na lahat ay malalagyan. Hanggat maaari mas marami, mas maganda. Kasi yan ang magpe-ferment yan eh. At kagandahan din ang pine-ferment kasi maaaring hindi nila kainin kung bigla natin papakain ng ganyan at ihalo natin sa feeds. Yung sapal na yan ay hindi rin nila minsan kinakain o meron talagang hindi kumakain. Hindi kaya pag naproseso na natin, mas nagkakaroon siya ng lasa. Meron siyang alat, meron siyang tamis. Kaya gustong gusto ng ating mga native pig. So ganun lang, paikutan natin. At makikita natin yan. Mga ilang araw, makikita natin. Napakaganda niyan. Matatakam ka kahit ikaw mismo matatakam sa amoy. Yan, patuloy lang natin. Paikot-paikutin. Yan.
So yung isa kasi ito yung pula. Tapos na natin yan, nalagyan ko na kanina yan. So ganun din kadami sa tubig na nilagay ko. Ayan, nalagyan na natin yan. So waiting na lang tayo dyan. Mga 10 days, basta minimum 10 days pataas, pwede na natin gamitin yan. So ngayon dito, ano lang natin, patuloy lang natin na lagyan. Basta yung isang mga sa ganito karami, isang timbat kalate na tubig, tapos molasses, asin, hahaluin na natin hanggang sa malusaw. So ayan na, tapos na natin lagyan. Ayan, tatakpan na natin siya. Tandaan natin, 10 days pwede na yan pataas. Huwag kayo matakot na matagalan. Huwag kayo matakot dahil habang mas matagal, mas maganda yung pagiging fermented niya. So ito, nasa 20 days na to. Malapit na rin natin ito pakain. Iluubos lang natin sa isang lalagyan. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. So ayan na siya. 20 days na yan, no? 20 days na yan na ferment. At wala kang maaamoy na mabahong amoy, kundi maamoy mo parang bukayo ang magiging amoy niyan. So kahit tumagal pa ng 30 days, ganyan ang magiging amoy niyan, parang bukayo. Kaya gustong gusto ng ating mga baboy. Ito guys, yung feeds na papakain natin sa pitong biik na 2 buwan mahigit na yung biik natin. So malalaki na. So ito sa 7 ito kiloin natin guys kung ilan. So ayan, 1 kilo para sa 7 biik na 2 months up. So ganun katipid, no? Matutusin, dapat sa 7 na yon, mga 2 kilos nang kakainin niya para mabusog sila. Pero ito, ginawa natin 1 kilos lang. At meron tayo nito, yun nga, yung sapal na pinerment natin. So tingnan natin kung ilang kilo naman to yung pinerment natin. Ayan. And guys, 2 kilot kahalate yung ating imimix sa feeds na 1 kilo para sa 7 biik na 2 months old. So pagsama-samahin natin siya sa isang timba. Ito, 2 tabong tubig. Yan, diyan natin imimix yung ating feeds at saka yung ating fermented sapal. And guys, napagsama na natin yung so hahaluin na lang natin itong maigi, no? Haluan na natin talaga itong maigi para mag-balance yung sapal ng nyug at saka yung feeds. So mas maganda kasi may maraming tubig, lalo sa native. Andiyan na kasi hindi na tayo nagpapainom. Sinasama na natin sa pagkain nila yung tubig, kaya dinadamihan natin guys ng tubig. So ayan na hahalo natin ng maigi at titingnan natin kung talagang kakainin ba talaga ng ating native pig. Ayan. Mamaya bibigyan natin guys siguraduhin na natin mahalong-halo siya. Naghalo yung pizza at saka yung sapal. Ayan. So ayan guys, at ibibigay na natin. Ayan guys, yung 7 pieces na biik, 2 months old. Masasabi ba natin na halos sapal yung ating pinapakain dyan? Sapal lang yun. So may konting feeds. Tignan nyo naman guys, diba? Sapal lang yun at konting feeds sa pinapakain natin.
Grabe kayo ah. Kumampa ng isa oh. Kumampa na. Ang tatakaw ah. Kala mo naman, ang sarap na kinakain. Ano ba yung pagkain nyo at sarap na sarap kayo? Ha? Mga native pig na matatakaw, sarap na sarap sa kinakain.